Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na naiwan mag-isa matapos ang isang grupo ng mga goblin na umatake sa karwahe na kanyang sinasakyan. Sinubukan ng mga goblin na wakasan ang kanyang buhay, ngunit may isang misteryosong batang lalaki na dumating upang protektahan siya. Pagkaraan ng ilang taon ang ating bida na si Lau ay tinanong kung gusto niyang sumali sa isang grupo ng isang babae. Nagulat ang lahat nang malaman na gusto ng babae na makipag-partner sa kanya at maging si Lau ay nagulat. Kaya't itinuro ng babae na ang kanyang karatula ay malinaw na naghahanap ng mga kasamahan sa grupo. Pinilit ng babae na sumali sa kanya at ipinahayag na siya ay isang martial artist at ipinakilala ni Lau ang kanyang sarili bilang isang uri ng healer, ngunit isang empleyado ng Adventurers Guild ang nagmadaling pumipigil sa babae sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang pangalan ng empleyado ay Amherst at binalaan niya ang babae na nagngangalang Naru na huwag sumali sa grupo ni Lau. Ibinunyag ni Amherst na si Lau ay may palayaw na the incompetent loser. Siya ay isang healer ngunit ang tanging alam na magic spell ay ang panggagamot na tinatawag na heal. Isa siyang ulila ng labyrinth at tulad ng karamihan sa mga batang walang magulang ay lumaki siyang isang adventurer, gayunpaman kahit na matapos ang maraming taon ay hindi pa rin siya marunong gumamit ng mga mas advanced na spell gaya ng area heal o high heal. Kilala siya ng lahat bilang isang bigong tao at sa kabila nito ay nakasali si Lau sa isang party na tinatawag na Lightning Sword, ngunit kamakailan lamang ay tinanggal siya dahil hindi siya marunong gumamit ng detoxification magic. Kilala na ang kanyang kakulangan sa buong bayan kaya walang gustong mag-invite sa kanya na sumali sa kanilang mga grupo. Binalaan ni Amherst si Naru na hindi siya kikita ng pera kung sasama siya kay Lau kaso sinabi ni Naru na mayroon na siyang sapat na pera. Nabigla si Amherst nang makita kung gaano kalaking halaga ng pera ang dala ni Naru. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga adventurer sa bayan ay mga gangster at lahat ay mukhang mababagsik. Kaya't pinayuhan niya si Naru na huwag magpakita ng ganoon kalaking halaga ng pera at nagpasalamat si Naru ng may kabaitan. Napansin ni Amherst na si Naru ay baguhan pa lamang sa larangan ng adventuring at inalok ni Amherst si Naru na ipakilala siya sa isang magandang beginners party. Ngunit sinabi ng scammer na kailangan niyang singilin si Naru para sa kanyang serbisyo. Sa sorpresa ni Amherst ay tinanggihan ni Naru ang scammer dahil matagal na niyang gustong sumali sa grupo ni Lau. Nagpunta siya at si Naru upang pirmahan ang mga papeles upang gawing opisyal ang kanilang grupo, at tinignan ni Naru si Lau ng may paghanga. Ipinahayag niyang natutuwa siyang makilala muli si Lau, na tila matagal na niyang iniidolo at nabigla siya nang hilingin ni Lau na pirmahan ang kanyang pangalan. Ngunit agad naman siyang nagtipon ng lakas ng loob at binayaran ni Lau ang bayad sa guild at opisyal na ang kanilang grupo. Sa labas ay ipinaliwanag ni Lau na walang sino man ang nakagalugad sa pinakamalalim na bahagi ng Mermaid Labyrinth, maraming misteryo pa rin sa loob nito at wala pang nakakaalam kung sino ang final boss at maraming adventurer ang nangangarap na makahanap ng kayamanan sa loob kaya't nagtipon sila sa Mermaid City, na naging isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Si Lau ay tila isang psychopath dahil gusto na niyang pumunta agad sa labyrinth at nagtanong si Naru kung talagang okay lang iyon dahil kakabuo lang nila ng grupo ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Bago sila umalis ay sinabi ni Amherst kay Lau na maaari lamang niyang dalhin si Naru sa grasslands dahil siya ay isang baguhan pa. Ang labyrinth ay naglalabas ng magic power sa ilang mga lugar sa paligid nito na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga halimaw at ang grasslands ay isa sa mga lugar na iyon. Ngunit tanging mahihinang mga halimaw lamang ang lumilitaw doon kaya't ito ang pinakamagandang lugar para sa mga baguhan. Gayunpaman ay napakalawak ng lugar at mahirap makahanap ng mga halimaw, kabaligtaran naman ang labyrinth na puno ng mga halimaw at ito ang hinahanap ni Lau. Sinabi niya kay Naru na wala silang magiging problema hanggat hindi sila pupunta sa malalim na bahagi ng labyrinth at kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung sakaling maging delikado. Tiwala si Lau para sa isang healer kaso sinabi niyang wala iyon at nagpatuloy sila at pagdating nila ay ipinilit ni Naru na siya ang manggaguna at isa siyang martial artist, kaya't tama lang na suportahan siya ni Lau mula sa likuran bilang isang healer. Masaya si Lau sa kumpiyansa ni Naru subalit nagtataka kung kaya ba talaga nitong makipaglaban at agad namang napatunayan ni Naru ang kanyang sarili nang talunin niya ang isang grupo ng mga goblin. Lubos na humanga si Lau at ipinaliwanag niya na binibili ng guild ang mga magic stone na nahuhulog mula sa mga halimaw at ito ang pangunahing kabuhayan ng mga adventurer. Mahalagang bagay ang mga magic stone dahil magagamit ito sa maraming bagay, ngunit ipinunto ni Lau na dapat alam na ito ni Naru kahit baguhan pa lang siya at sa kasamaang palad ay hindi masyadong mahalaga ang mga magic stone ng goblins.
kaya't kailangan nilang talunin ang mas malalakas na halimaw kung gusto nilang kumita ng mas malaking pera. Nagkasundo ang dalawa na magpunta ng mas malalim sa dungeon upang kumita ng mas malaki, at inako ni Naruto ang tungkuling protektahan ang mahina nilang healer sakaling may mangyaring masama at ilang sandali pa, silaw ang siyang nagligtas kay Naruto mula sa pag-apak sa isang patibong. Ipinakita niya kung saan halos naging libingan ni Naruto at ipinaliwanag na nailigtas niya ito dahil napansin niya ang kakaibang kulay ng mga tile. Ang paghahanap ng mga patibong ay karaniwang trabaho ng isang magnanakaw, kaya't nagtaka si Naruto kung paano ito nagawa ni Lau bilang isang healer. Simple lang ang sagot ni Lau at ito ay dahil sa matagal na siyang adventurer kaya natutunan niya ang ilang mga kasanayan sa paglipas ng panahon. Habang lumalalim pa sila sa dungeon ay nakakita sila ng isang half-orc na hindi karaniwang lumilitaw sa antas na iyon ng dungeon. Kilala ang half-orc bilang mid-level demons at ang matipuno nilang katawan ay nagpapahirap sa kanila na talunin. Ang kanilang lakas ay katumbas ng mga halimaw sa mas mababang antas ng labyrinth, kaya't hindi sila dapat lumitaw sa mga mas mataas na antas at nagtanong si Naruto kung dapat na ba silang tumakbo, ngunit tiwala si Lau na kaya nilang talunin ang halimaw kung magtulungan sila. Hindi nais ni Lau na pilitin si Naruto ngunit sa sorpresa niya ay pumayag ito dahil nagtitiwala siya sa paghatol ni Lau. Sinimulan ni Naruto ang laban kaso nagulat siya nang maramdaman niyang para siyang sumipa sa isang pader ng bato, mabagal man ang halimaw pero nakatanggap pa rin ng ilang pinsala si Naruto. Bumagsak ang laban para sa kanya at siya ay na-corner ngunit sa sorpresa ng lahat, hindi siya kayang tapusin ng halimaw at napatitig na lamang si Naruto sa gulat habang nakikita niyang naligtas siya ni Lau sa tamang oras. Matapos nitong itarak ang kanyang espada sa dibdib ng orc. Masaya si Lau na ligtas si Naruto kaso nagtataka pa rin siya kung si Lau ba talaga ay isang healer lamang. Muling binaliwala ni Lau ang tanong at ipinaliwanag na sa mga taon ng kanyang pagiging adventurer, natutunan niya ang ilang mga teknik sa close combat. Sinabi ni Naruto na ang atake ni Lau ay hindi mukhang simpleng teknik lamang, pero inilalayo niya ang atensyon ni Naruto sa pamamagitan ng pagturo na siya ay nasugatan at hindi masyadong nag-aalala si Naruto tungkol dito, ngunit bilang isang healer ay alam ni Lau na kahit ang pinakamaliit na sugat ay nangangailangan ng tamang paggamot. Ipinilit ni Naruto na okay lang siya pero ginagamot pa rin siya ni Lau at ang magic stone na iniwan ng orc ay mas malaki kaysa sa mga galing sa goblin. May mas malakas na magic power din ito at ibig sabihin ay mas mahalaga ito at ipinaliwanag ni Lau na nakita na niya ang gusto niyang makita tungkol sa kakayahan ni Naruto sa pakikipaglaban. Nakakuha rin sila ng sapat na pera kaya't maaari na silang umuwi kaso iniwan ni Lau ang desisyon dito at sinabi niya na kaya pa niyang lumaban, kaya't nagpatuloy silang manghuli ng mas maraming halimaw at pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran, namangha si Amherst sa dami ng halimaw na kanilang napatay sa loob lamang ng isang araw. Naisip ni Amherst na dinala ni Lau ang baguhan sa labyrinth at lalo siyang nabahala nang malaman niyang nakakuha sila ng orc stone, ibig sabihin ay dinala niya ito sa gitnang bahagi ng labyrinth, kaso itinama ni Lau na nagpunta lang sila sa upper level at hindi dapat nandoon ang orc. Gayunpaman ay tumutugma ito sa sinasabi ng ibang adventurer na tila may kakaibang nangyayari sa labyrinth. Napansin din ni Amherst na abala ang mga pinuno kamakailan kaya't iniisip niyang may nangyayari sa loob ng labyrinth. Mabilis na nagbago ang mood ni Amherst at masaya siyang bayaran sila para sa kanilang mga magic stone. Nagtaka si Naruto sa sobrang tuwa ni Amherst kaya't ipinaliwanag ni Lau na ang mga empleyado ng guild ay nakakatanggap ng dagdag na sweldo kapag bumibili sila ng magic stone, lalo na kapag galing ito sa mga adventurer na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga at ibig sabihin, habang mas marami silang kinikita ay mas marami rin ang kinikita ni Amherst. Nagulat si Lau sa laki ng bayad at kinailangan pang ipaalala ni Amherst na hatiin niya ito kay Naruto at hindi naman malilimutan ni Lau ang hati, ngunit nagulat siya dahil kahit hatiin na nila ang kita ay ito pa rin ay 10 beses na higit sa kanyang dating kinikita, nabalot ng matinding depresyon si Lau nang ma-realize niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Amherst kay Naruto na niloloko lang si Lau noong miyembro pa siya ng Lightning Sword Party at hindi siya binibigyan ng tamang bahagi ng mga gantimpala. Galit na galit si Naruto sa narinig kaya't humiling siya sa guild na gumawa ng aksyon subalit ay ipinagpapas siya ni Lau na mag-move on na lang, dahil masaya na siya sa bago niyang grupo at gusto na niyang kalimutan ang luma. Umalis ang dalawa ngunit may isang misteryosong lalaking nakamasid sa kanila at maya-maya, masayang binibilang ni Amherst ang kanyang kinita ngunit nagulat siya nang dumating ang kanyang boss si Handsome. Umaasa si Handsome na hindi tinulungan ni Amherst si Lau na makahanap ng bagong party.
Ipinaliwanag ni Amherst na wala siyang kakayahang makapanghikayat ng ganoong kalakas upang makuha ang isang tao na sumali sa party ni Lau, sa halip ay may isang babae na nakakita ng espesyal kay Lau at tila alam ni Handsome kung sino ang babaeng may asol na buhok ngunit nag-aalala siya dahil dito. Kinagabihan ay nagulat si Lau nang malaman niyang kumalat na sa buong syudad ang balita na may bago siyang kasapi sa party. Kilala si Lau bilang incompetent loser kaya't malaking balita na may sumali sa kanyang grupo. Naghanda si Lau na magpareserba ng kwarto at nagulat si Naru sa ideya ng pagsasama nila sa iisang kwarto. Napagdesisyonan ni Luo na maghiwalay sila ng kwarto ngunit tila nadismaya si Naru at habang papunta sa kanilang mga kwarto para magpahinga, naisip ni Naru ang panahon na siya ay gumaling ay napag-alaman na si Naru ang batang babae sa karwaheng inatake ng mga goblin, at si Luo ang lalaking sumagip sa kanya. Nagpasalamat siya matapos siyang pagalingin ni Lau kaso humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakagawa ng higit pa. Nakakatuwa ang naging reaksyon ni Naru at kahit patila pinatay ng mga goblin ang lahat ng nasa karwahe, hindi na siya nagpakita ng pag-aalala at sa halip ay nangako na magiging isang adventurer. Nais ni Naru na sumali sa party ni Lau balang araw at nangako siyang protektahan siya. Simula noon ay masipag siyang nagsanay at matagal na niyang hinintay ang pagkakataong makasama si Lau. Nang marinig niya na tinanggal si Lau mula sa kanyang party ay agad siyang nagpunta sa syudad. Masaya ang maliit na stalker na makita na gumana ng perpekto ang kanyang plano at nabuo nila ang isang party at kahit nakatalo pa sila ng isang orc, ginagawa niya ang lahat para kay Lau kaya't nalulungkot siya nang isipin na hindi man lang siya nakilala nito. Naiintindihan naman niya ito dahil sobrang nagbago na ang kanyang itsura. Ngunit hindi lamang iyon ang nagbago at mas malakas na si Lau kaysa sa dati at mukhang hindi na nito kailangan ang proteksyon niya. Pinilit ni Naru na magising mula sa kanyang kalungkutan at ipinapaalala sa sarili na nangako siyang protektahan si Lau ano man ang mangyari. Naghanda na si Naru para matulog kaso may isang bagay na hindi pa rin niya maintindihan at hindi niya maisip kung bakit tinatawag ng mga tao si Lau bilang isang incompetent loser, gayong sa totoo lang ay napakalakas nito. Kinabukasan sa gitna ng isang latian ay hinarap ng isang grupo ng mga adventurer ang isang 7-ulong hydra. Dalawa sa mga ulo nito ay napugutan na at si Margales at ito ang mandirigmang nakasuot ng gintong baluti, ay nasa harapan bagamat halatang kinakabahan. Si Armia naman at ito ang sorceress na nasa tabi niya, ang pinakakinakabahan sa lahat na si Sebria at ito ang rogue ng grupo at ito'y masyadong sugatan upang makikipaglaban pa. Si Lau naman ay nag-aasikaso sa mga sugat ngunit dito ay wala siyang gamot na makakalunas sa lason. Gayunpaman kaya niyang ibalik ang lakas ni Sebria upang labanan ang epekto ng lason at nagreklamo si Sebria na walang silbi ang manggagamot, kaya't inutusan ni Margales ang mandirigma sa harapan na tumigil sa pagtatalo, bumalik sa labanan kung tapos na ang paggagamot. Ngunit hindi pa natatapos ang paggagamot dahil hindi kayang alisin ni Lau ang lason na tulad ng kanyang nabanggit. Sinabi niyang dapat ay nagdala sila ng antidote kaso tinanggihan ng kanilang pinuno dahil masyadong mahal ito at sa kabila ng lahat, sinisi pa rin si Lau at binanggit na siya ay walang kwentang manggagamot. Sa sandaling iyon ay muling umatake ang Hydra at target lock si Margales. Nablock niya ang atake gamit ang kanyang espada at sumigaw kay Armia na maghagis ng spell. Nagsumite si Armia ng fireball ngunit bahagya lang nasugatan ang halimaw at sa labis na pagkadismaya sa kanyang mga kasama. Ipinahayag ni Margales na lahat sila ay walang silbi. Hindi na siya handang harapin ang misyon mag-isa kaya't nagdesisyon siyang umatras at iniwan ang kanyang mga kasama. Sumunod si Armia kay Margales habang binubuhat ni Lau si Sebria sa kanyang mga bisig at sila rin ay umatras at sa susunod na eksena, bumalik tayo sa sandaling pinalayas ni Margales si Lau mula sa grupo ng Lightning Blades. Inakusahan ni Sebria ang manggagamot na siya ang dahilan kung bakit sila nabigo na talunin ang Hydra. Pero sinabi ni Lau na maaaring kasalanan din nila ito at dahil masyado silang nasabik at nagpupuyat buong gabi, kaya hindi sila nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon sa laban at nagtanong si Margales kung ibig bang sabihin ni Lau na kasalanan nila, bagamat hindi naman ito direktang sinabi ni Lau. Dagdag pa ni Sebria na dapat nilang tanungin si Armia kung kaninong kasalanan ito, sa takot ay tumingin ang inosenteng sorceress sa leader ng grupo at itinuro si Lau bilang may kasalanan at sa sandaling iyon, nagising si Lau mula sa kanyang panaginip at pawis na pawis ang noo at napagtanto na kung napapanaginipan niya ito, ibig sabihin ay talagang labis itong bumagabag sa kanya. Sa katunayan ay may nangyari na ring katulad nito 6 na taon na ang nakalipas at noong panahong iyon,
kilala na siya bilang ang Lost the Useless kaso inaasam pa rin niyang maging isang tanyag na adventurer. Sa panahong iyon ay may isang grupong lumapit sa kanya kaso ang totoo ay hindi nila kailangan ng manggagamot, kundi isang bitag para mailigaw ang mga halimaw sa isang labyrinth. Para sa isang ulilang tulad ni Lau ang ganitong klaseng pagtrato ay normal na. Ang hindi niya inaasahan ay ang mga halimaw ay tatalikod sa grupong nagdulot ng lahat ng gulo at lilipulin ang mga ito at paglabas ng piitan ay labis na traumatized si Lau, dahil hindi pa rin siya kinikilala bilang isang tunay na adventurer. Noong araw na iyon ay napadpad siya sa isang natumbang karwahe sa gitna ng kalsada at napapalibutan ng mga armadong goblin. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang dalagitang walang kalaban-laban at dali-daling tumakbo ang binata upang tumulong ng hindi man lang nag-iisip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon kabilis, basta't umaksyon siya at marahil ay iniisip niya na bilang isang ulila mula sa labyrinth at wala namang gaanong halaga ang kanyang buhay, ngunit kung may pagpapalit niya ang kanyang buhay upang mailigtas ang dalagita ay hindi magiging useless ang kanyang kamatayan. Siguro iyon ang iniisip niya sa oras ng laban at gayunpaman ay tinamaan siya sa ulo at nawalan ng malay. Ilang oras ang lumipas nang dumating ang gabi ay nagising siya sa tabi ng dalagita, kasama ang mga kabalyero na dumating upang iligtas siya at tapusin ang laban. Sa madaling salita ay hindi si Lau ang nagligtas sa kanya at ang walang silbi ay nanatiling walang silbi, habang iniisip ito ay bahagyang natawa si Lau nang may pagtanggap sa sarili, ngunit ang dalagitang nailigtas ay nagpasalamat sa kanya sa kanyang tulong at dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi sana dumating ang mga kabalyero sa tamang oras. Nahihiya at hindi alam ni Lau kung paano magre-reaksyon kaya't pinagaling na lamang niya ang sugat sa braso ng dalagita. Ayon kay Lau iyon lang ang kaya niyang gawin at pagkatapos, ikinwento niya kung paano siya napadpad doon at ipinaliwanag na itinapon siya ng kanyang dating mga kasamahan sa mga lobo. Natigilan ang dalagita sa kalupitan ng mga iyon at nagsimulang umiyak sa kawalan ng puso ng mga tao na iyon. Sa sandaling iyon ay nagdesisyon ang dalagita na paglaki niya ay magiging adventurer siya at nangakong bubuo ng grupo kasama si Lau at ito ang manggagamot. Sa kabila nito ay matapos umalis ng dalagita ay naisip ni Lau na anak siya ng isang marangal na pamilya kaya't wala siyang pagkakataon na maging adventurer, kahit na wala siyang ilusyon tungkol dito ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa kay Lau, naging inspirasyon ito sa kanya upang muling magdesisyon na maging isang adventurer. Sa isipang iyon ay nagsimula siyang magsanay ng mabuti at nakahanap ng isang guro na gagabay sa kanya, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang manggagamot at habang tumatagal si Lost ay nagdevelop din ng iba't ibang kasanayan sa pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang panahon ay nakilala niya ang mga miyembro ng Lightning Blades at sumali sa kanilang grupo, dahil sa lahat ng ito ay may kabuluhan na napapanaginipan ni Lost ang kaganapang iyon at kung hindi niya narinig ang mga salita ng batang dalagita, marahil tuluyan na niyang tinalikuran ang pagiging adventurer at hindi rin sana niya nakilala si Leroux. Sa pagbanggit sa kanya ay kumatok si Leroux sa pintuan ng manggagamot sa mismong sandaling iyon, nagtatanong kung nagigising pa siya at nang buksan ni Lau ang pinto ay inimbitahan siya ni Leroux na kumain ng almusal kasama siya kaya't nagsama silang dalawa upang mag-agahan. Pagkatapos noon ay bumalik sila sa dungeon at nagdesisyon na magtungo ng mas malalim kaysa sa huli nilang pinuntahan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay ay natagpuan nila ang isang teleportation circle, ipinaliwanag ni Lau na hindi nila ito makikita sa bawat labyrinth kaya't mukhang isang baliw ang naglagay nito nang matuklasan ang lugar. Ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol dito at nais malaman ni Leroux kung maaari bang dalhin sila nito sa ibang lugar gamit ang ganitong klase ng bilog. Ipinaliwanag ni Lau na kailangan nila ng isa pang teleportation circle para makalabas at dahil posible lang makapasok sa isang bilog at lumabas sa isa pa. Nang marinig ito ay naisip ni Leroux na mas madali sana kung magtatayo ng isa sa lungsod, ngunit mabilis niyang napagtanto na maaaring mapuno ng mga halimaw ang lungsod kung may bilog na diretso papunta roon. Napapatawa si Lau at itinuro na sa katotohanan ay hindi naman magagamit ng mga halimaw ang paraang ito. Dagdag pa ni Lau na ang kaalamang kailangan upang lumikha ng mga teleportation circle ay nawala na daan-daang taon na ang nakalipas, at bagamat napaka-praktikal ng mga ito ay wala ng paraan para gumawa ng bago ngayon, sa puntong iyon ay nagtungo ang dalawa patungo sa teleportation circle at dinala sila sa kabilang panig. Doon ay nakita nila ang kanilang sarili sa isang bahagi ng dungeon na may mapulang kulay, na naiiba sa berdeng kulay na nangingibabaw sa mga nakaraang antas at nasa intermediate levels na sila ngayon,
isang mas malalim na bahagi ng dungeon kung saan mas mahirap na ang mga pagsubok. Halimbawa ay makakaharap nila ang mga lich na mga nilalang na walang pisikal na katawan at si Leroux na kulang pa sa karanasan, ay sinubukan na gamitin ang karaniwan niyang mga teknik sa martial arts ngunit hindi niya matamaan ang target. Ang mga lich ay mga espiritual na nilalang na binubuo ng purong enerhiya kaya't hindi epektibo ang mga pisikal na atake. Dahil dito ay inisip ni Lau na mas mabuting umatras na lang sila kaso determinado si Leroux at tiniyak na kaya niyang talunin ang kalaban na ito at dahil dito, nagplano ang dalawa at agad na isinagawa ito at unang ginawa ng manggagamot ang pag-abala sa lich at pinapahabol ito sa kanya. Samantala ay napag-isip ni Lau na sa tamang pagsasanay ang mga tao ay maaaring makontrol ang kanilang prana, isang espiritual na enerhiya na nasa loob nila at kahit ang mga bihasang martial artist ay hindi exempted dito at kapag napalibutan ng prana ang kanilang mga kamao, kaya nilang sirain kahit ang mga espiritual na nilalang. Kaya't gamit ang teknik na ito ay nagawa ni Leroux na magbigay ng suntok at talunin ang lich at gayunpaman, sa kabila ng tagumpay ay nasugatan ang mandirigma dahil sa kanyang unang tangka na tamaan ang espiritual na kalaban, dahil dito ay gumamit si Lau ng isang gamit na nagpapalakas ng epekto ng paggagamot at nagcast siya ng spell sa kanya. Salamat sa mahiwagang bato na nakaimbed sa gamit na nagpapalaki sa kapangyarihan ng spell, ibinibigay ng guild ang mga batong ito sa mga artisan na gumagawa ng mga espesyal na kagamitan mula dito, at kalaunan ay bumabalik ang mga gamit na ito sa mga adventurer. Matapos magamot ay napag-usapan nila ang tungkol sa mahiwagang bato at nais malaman ni Leroux kung magkano ang kikitain nila mula sa batong nakuha nila sa pagtalo sa lich. Sa guild ay muling namangha si Amherst sa dami ng mga bato na nakolekta ng dalawa at hiniling na bumalik sila ng madalas hanggat maaari. Nang paalis na sila sa guild ay gabi na at napansin ni Lau na hindi niya inaasahan na kikita sila ng ganoon kalaki mula sa mga batong iyon. Sumang-ayon si Leroux na tunay ngang nakakagulat ito at biglang nagtipon ang isang grupo sa harapan na kung saan may dalawang lalaking nagtatalo. Nilapitan ng dalawa upang tingnan kung ano ang nangyayari at napansin ni Lau na ang mga ganitong uri ng alitan ay naging karaniwan na, maraming adventurer na nagkaroon ng problema sa ibang lugar ang dumagsa sa lungsod na ito at naalala ni Leroux ang isang bagay na nabanggit ni Amherst. Ayon kay Lau ay malaking abala ito para sa mga adventurer at mga mamamayan na sumusunod sa mga patakaran, pero nagpasya si Lau na huwag na lang pansinin ang nangyari at sinabing panahon na para ipagdiwang ang perang kinita nila ngayong araw sa pamamagitan ng isang masarap na hapunan, at tunay ngang marangya ang hapunan na may mga nakahanda ng pinggan sa mesa. Tinanong ni Mary ang may-ari ng tavern at si Lau kung sapat ba ang pera niya para bayaran ang lahat at siniguro niyang oo. Dagdag pa rito ay sinabi niyang gusto rin niyang uminom ng beer at nais din ni Leroux ng beer, ngunit sinabi ng anak ni Mary na hindi sila naglalabas ng alak sa mga bata. Nagbanta si Leroux na magprotesta kaso sumang-ayon si Lau na masyado pang maaga para uminom ng beer ang kasama niya, kaya't hindi na nila itinuloy ang usapan at sa gitna ng kanilang pagkain ay nagtanong si Leroux tungkol sa kakaibang gusali na walang pinto o bintana. Marami raw sa mga ito sa paligid ng lungsod at wala siyang ideya kung para saan ang mga ito. Inamin ni Lau na na-curious din siya at nagulat nang malaman na kahit ang mga manggagawa na nagtayo ng mga ito ay hindi alam kung para saan, ni kung sino ang nagutos na itayo ang mga ito at sinabi ng mga manggagawa na ang proyekto ay galing sa isang ahente, na kinatawan naman ng isa pang ahente at ganoon pa ang mga sumunod. Sa harap nito ay nagkomento si Leroux na malinaw na ayaw magpakilala ng sino mang nagpagawa ng mga gusaling iyon, pero hindi alintana ni Lau hanggat hindi ito nakakasama sa kahit sino at bagaman ay mas gusto sana niyang nagtayo sila ng pader sa paligid ng lungsod kaysa sa mga kakaibang estruktura. Sumang-ayon si Leroux dahil baka maging marupok ang lungsod lalo na't wala man lang itong moat o hukay, ngunit sa parehong oras ay gusto ni Leroux na nakakakita ng malayo sa paligid at pinilit ni Lau na masama ito sa panahon ng digmaan, dahil magiging imposible na pigilan ang mga kaaway sa pagpasok. Ngunit hindi nag-alala si Leroux tungkol sa mga mananakop at kahit sino pang dumating na kahit na magnanakaw man o mga halimaw ay kayang mapapaalis ng mga adventurer ng lungsod na ito, pagkatapos ay matapos bumalik sa kanilang tirahan at magpaalam at nagpunta sila sa kani-kanilang mga silid. Biglang tinawag ni Leroux si Lau upang sabihin ang isang bagay ngunit nagbago ang isip niya at nagkunwaring wala lang, habang nakahiga siyang mag-isa sa kanyang kama at pinagsisisihan niya na hindi niya nasabi at sa muli, na mas gusto sana niyang magkasama sila sa isang kwarto.
Samantala si Lau naman ay kontento na maging bahagi muli ng isang grupo at kahit alam niyang malamang ay hindi na niya makikilala ang batang dalagita, pakiramdam niya ay salamat kay Leroux dahil sa kaya na niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran ng mas matagal pa. Kinabukasan ay ipinakilala ni Margales ang pinakabagong manggagamot ng Lightning Blades na si Lyria. Binati niya ang grupo ngunit tila hindi natuwa ang ibang mga babae sa bagong miyembro. Hindi man lang siya tiningnan ni Sabrina at habang hirap si Arma na magsalita ng kahit ano. Sa kabilang banda ay labis ang tuwa ng kanilang leader at sinisiguro sa lahat na ngayon ay kaya na nilang talunin ang Hydra. Samantala ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang trono ang nagtanong kung nasa lungsod ba ang natutulog na prinsesa. Inuulat ng kanyang tauhan na sumali ito sa isang grupo kasama si Lau at dahil kaunti na ang oras ay inutusan ng matanda ang kanyang tauhan na patayin ang walang silbi na manggagamot. Ang grupo ay bumalik sa latian upang harapin ang Hydra at sa kabutihang palad, hindi pa tumutubo muli ang mga ulo ng Hydra kaya't hindi sila kailangang gumawa ng masyadong trabaho at mabilis na nakaisip si Margales ng plano ng pag-atake. Sinabi niya na siya at si Lila ay aatake mula sa harap at si Armia ang magbibigay ng suporta sa Mahika, at si Siberia ay palihim na papasok mula sa likod. Handa na siyang sumugod sa aksyon ngunit tumawag ng timeout si Lila dahil hindi siya maaaring nasa harapan ng labanan bilang isang healer. Nalito si Margales dahil dati namang lumalaban si Lau sa mga frontline kasama nila, hindi makapaniwala si Lila na pinilit nila ang kanilang dating kasama na lumaban sa harapan kaso hindi naman alintana ni Lau iyon. Sa katunayan ay naalala pa ni Siberia na si Lau minsan ay nakapagbigay ng magagandang puntos at siya pa nga ang nakaputol ng isa sa mga ulo ng Hydra. Hindi makapaniwala si Lila sa narinig niya pero hindi naman inaasahan ni Margales na gagawin niya iyon, kung sinasabi ni Lila na hindi niya kayang lumaban sa harapan ay ayos lang sa kanya. Para masiguro lang ay tinanong ni Margales kung kaya ba niyang mag-cast ng spell na Detoxify para labanan ang lason ng Hydra. Kaya naman ni Lila gawin iyon kaya't inutusan ni Margales ang lahat na pumwesto para talunin ang Hydra ngayon. Samantala sa bayan ay kakauwi lang ni Lau at Ara mula sa kanilang huling paglalakbay sa labyrinth. Tuwang-tuwa si Amber nang makita ang mga alahas na dinala nila upang ibenta, ngunit pinaalalahanan niya si Lau na huwag masyadong itulak si Marcena dahil baguhan pa lamang siya sa pagiging adventurer. Sinisigurado ni Lau na maingat siya sa mga laban na pinapasok nila at tuwang-tuwa si Amber na narinig iyon. Ngunit may limitasyon pa rin sa kung ano ang magagawa ng grupo na dalawa lamang sila kaya't iminungkahi ni Amber na mag-recruit sila ng dagdag na mga miyembro ng party para maging mas madali ang mga laban. Sumang-ayon si Lau na magiging mas madali ang laban kung madagdagan sila ngunit sa huli, napagpasyahan niyang hindi sulit ang abala dahil marami na silang kinikita ni Marcena at inamin ni Amber na tama siya dahil sa laki ng kinikita nila, maaari na silang umupa ng bahay sa halip na manatili sa isang inn. Nagulat si Marcena na posible palang magrenta ng bahay sa lungsod at ipinaliwanag ni Amber na may limitasyon sa mga kagamitan at item na maaari mong itabi sa isang inn, pero hindi ito problema kapag may sarili kang kwarto at bagamat medyo mahal, sulit naman lalo na kung may lalaki at babae sa party dahil nagbibigay ito ng higit na privacy kaya't maraming bagay ang pwedeng gawin sa gabi. Biglang nagpakita ng interes si Marcena sa pag-upa ng pribadong bahay sa hindi malamang dahilan. Ngunit dahil hindi tumugon si Lau ay nagduda si Amber na posible ang mga gabi-gabing aktibidad at sa kanilang kaso, nang mapag-usapan ang mga pribadong bahay ay naalala ni Lau na si Lightning Blade ay mayroon ding pribadong bahay. Kahit na pinilit siyang matulog sa storage closet kaya hindi komportable para sa kanya, tumawa si Amber sa pagkasama ng karanasan ni Lau subalit para gagaan rin ang loob nito ay sinabi niya na maswerte pa nga siya dahil naalis siya sa Lightning Blade. Simula nang mapaalis siya ay hindi pa nakakagawa ng isang matagumpay na misyon sina Margales at ang natitirang kasamahan niya sa Lightning Blade. Alam ni Lila na masyadong tanga si Margales para patunayan na hindi siya sapat na malakas upang harapin ang Hydra ng harapan. Narinig siya ni Margales kaya akma na itong sisigaw muli subalit pinatigil siya ni Lila dahil hindi siya makakapag-concentrate sa pagtulong kay Armia na makabawi. Malubhang nasugatan at nalason si Armia kaya kailangan talagang mag-concentrate ni Lila at habang ginagawa ito, sinabi ni Siberia kay Margales na kahit ayaw niyang aminin ay maaaring mas mahalaga si Lau kaysa sa inaakala nila. Kahit hindi magaling si Lau sa paghilom ay natatapos pa rin niya ang trabaho, hindi rin napansin ni Lau na niloloko nila siya sa pera kaya't siya ang perpektong miyembro ng grupo at naisip ni Margales na sana hindi na lang umalis si Lau.
ngunit pinapaalala ni Siberia na siya mismo ang nagpaalis kay Lau sa grupo at ginawang malaking eksena pa ito. Nakalimutan na ni Margales ang tungkol dito kaso kung siya ang nagpaalis kay Lau ay iniisip niyang madali lang dapat itong ibalik, ang kailangan lang gawin ay hilingin kay Lau na bumalik at tiyak na sasali muli ito at dahil sikat naman ang grupo nila bilang Blades of Lightning, walang tatanggi sa isang imbitasyon para sumali sa kanilang grupo. Subalit si Siberia ay nagsisimula ng magduda kung gusto pa ba niyang manatili sa grupo at kinaumagahan, natapos na ni Lila ang pagpapagaling kay Armia at nagpasalamat si Armia sa kanya at tinanong ni Lila kung kaya na bang kumain nito, nang sumagot itong kaya na ay bumababa si Lila upang kumuha ng pagkain. Ngunit nang dumating siya sa ibaba ay napansin niyang wala sina Siberia at Margales at wala siyang ideya kung saan sila nagpunta at sa kabilang banda, sina Margales at Siberia ay nasa guild at ipinahayag ni Margales ng malakas na handa na siyang tanggapin si Lau pabalik sa kanyang grupo. Lahat ng tao sa paligid ay tumigil at nagtaka at si Lau ang pinaka-nagulat sa lahat kaya't tinanong niya si Margales na ulitin ang sinabi dahil hindi niya akalaing narinig niya ng tama at inulit ni Margales. Totoo ngang narinig ito ni Lau ngunit hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin ang ganoong kalokohan na hiling. Sina Narain at Amorist na nakakita sa nangyayari ay nag-usap at ipinaliwanag niya na ang blonde na lalaki ay ang leader ng grupong nagpaalis kay Lau, at ngayon ay sinusubukan na makabalik sa pamamagitan ng pagiging mapagmataas at hindi natuwa si Lau sa pahayag ni Margales. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay inisip ni Margales na baka nagagalit si Lau dahil niloko nila siya sa kanyang sweldo noon. Humingi ng paumanhin si Margales at sinabing aksidente lang iyon at nangako siya na makakakuha ng patas na bahagi si Lau ngayon, talagang kailangan nila ang tulong niya dahil hindi epektibo ang bagong healer na kinuha ni Margales sa labanan. Inisip niya na hindi tatanggapin ni Lau ang alok ni Margales, ngunit sa kanyang pagkagulat ay nagpasalamat si Lau kay Margales at tumakbo si Marcena papunta sa harap ni Lau, sinigawan si Margales na hindi kailanman babalik si Lau sa kanyang grupo. Hinawakan ni Lau ang balikat ni Narain at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi siya aalis, pagkatapos ay hinarap niya si Margales at sinabi na nagpasalamat lang siya bilang respeto, ngunit wala siyang interes na sumali muli sa grupo nito. Hindi makapaniwala si Margales na tinanggihan siya kaya't desperado na siyang nag-akusa kay Narain na ginagamit si Lau dahil alam niyang mahalaga ito sa grupo. Ang agresibong pagtuturo ni Margales ay nakakainis na kay Lau kaya't hinawakan ni Lau ang kamay ni Margales at binalaan ito na kung may gagawin itong masama kay Narain, sisiguraduhin niyang hindi na makikilala ang katawan ni Margales. Pagkatapos nito ay umalis na si Lau kasama si Narain at bago sila umalis ay kinutsapan ni Narain si Margales. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngunit gusto pa rin niyang talunin ang Hydra kaya't sumigaw siya na i-recommend sa kanya ang isang bagong adventurer para sa grupo, mas mabuti ang isang kayang lumaban sa harapan kasama niya. Ayaw na sanang harapin ni Amos si Margales ngunit mukhang hindi na niya ito kailangan gawin at dahil may isang adventurer na lumapit mula sa karamihan, ang taong ito ay mukhang natapos na ang lahat ng side quests bago pa dumating dito. Nag-alok ang misteryosong lalaki na sumali sa grupo ni Margales at tinanong kung nasisiyahan ba si Margales sa antas ng kanyang lakas. Sinuri ni Margales ang lalaki at talagang mukhang malakas ito ngunit para makasiguro, susubukan muna niyang subukan ang kakayahan nito sa espada at binunot ni Margales ang kanyang espada at sumugod sa lalaki kaso sa isang simpleng paghawak lang ng kanyang espada, agad na nadisarmahan ng lalaki si Margales na nagmukha itong hangal sa harap ng buong guild. Matapos makabawi mula sa kahihiyan ay sinabi ni Margales na tatanggapin niya ang lalaki sa kanyang grupo, gayunpaman ay iniisip ni Siberia na hindi magandang ideya na magtiwala sa isang lalaking laging nakasuot ng maskara, pero sinabi ni Margales na wala silang ibang pagpipilian dahil kung hindi nila matatalo ang Hydra, babagsak ang reputasyon ng Lightning Blaze bilang isang malakas na grupo. Lumapit siya sa lalaki at tinanong ang pangalan nito at sumagot ang lalaki at sinabing ang pangalan niya ay Shig. Samantala sa bahay ni Lau at Nara ay nagsusuri si Narain ng sarili sa salamin nang marinig niyang may kumakatok sa pinto ni Lau, kaya't lumabas siya upang tingnan kung sino iyon at nakita si Sheila sa pinto ni Lau. Ang una niyang naisip ay baka sinusubukan ni Sheila na ligawan si Lau pero matapos pag-isipan ng kaunti, naisip niyang imposible iyon at nang sa wakas ay buksan ni Lau ang pinto ay sinabi ni Sheila na may mga bisita siyang naghihintay sa kanya sa ibaba, na nakakagulat para kay Lau pero nagpa siyang bumababa para alamin kung tungkol saan ito. Pagdating nila sa ibaba ay nagkita sina Lau at Arna kina Armia at Lila,
Bagamat nahihiya si Armia sa paglapit kay Lau nang may ganitong tahasang hiling, tinanong niya kung pwede ba silang tulungan ni Lau kahit ngayong pagkakataon lang. Nakatakda pa ring habulin ni Margales ang Hydra at kumuha pa siya ng bagong mandirigma para sa misyon, pero naniniwala si Lila na hindi pa rin ito sapat para manalo at isa pa, masyado pa ring matigas ang ulo ni Margales para bumili ng antidote potion dahil sa gastos at hindi niya napagtanto kung gaano siya kay-responsable hanggang may mamatay dahil sa kanya. Alam ni Armia na huli na ang kanyang paghingi ng paumanhin pero inaamin niya kung gaano kalakas si Lau, kung hindi niya pinutol ang ulo ng Hydra noong huling laban nila ay malamang na napatay ang buong grupo at hindi pa rin iniisip ni Lau na marami siyang nagawa. Pero sinabi ni Lila na hirap ang grupo laban sa isang Hydra na nawalan na ng 2 ulo kaya malamang patay na sila kung buo pa ito. Tinanong ni Lau kung ano mismo ang hinihingi ni Armia sa kanya at tumayo si Armia at sinabi na gusto niyang lumaban si Lau kasama nila dahil naniniwala siyang kaya nilang talunin ang Hydra kung magsama sila. Sa madaling salita ay hinihingi niya muling sumama si Lau sa Lightning Blade, pero sinabi na ni Lau kay Margales kanina ang kanyang sagot at nananatiling pareho ang sagot niya. Nagulat siya kung bakit mukhang determinado si Armia na tulungan si Margales na gayong napakahirap para sa kanya ang sitwasyong ito at oo, naniniwala si Armia na maraming kapintasan si Margales at napakarami nga nito pero kahit na ganun, kasamahan pa rin niya ito sa grupo. Nagalit si Margales matapos marinig ito dahil si Lau ay naging kasamahan din ni Armia kaso wala siyang ginawa para suportahan ito noong sinasaktan siya. Nagsimulang umiyak si Armia at humingi ng tawad kay Lau sa ginawa niya noon, sinabi niya na natakot siya noon na kung hindi siya sisang-ayon kay Margales ay mapapaalis din siya sa grupo. Baguhan pa lamang siyang adventurer at wala siyang ibang grupong malilipatan pero ngayon ay napagtanto niya na mali ang ginawa niya at mali si Margales sa kanyang pagtrato kay Lau, kahit hindi sang-ayon si Armia sa paraan ni Margales, ayaw pa rin niyang mamatay ito sa isang laban na imposibleng mapanalunan. Sinabi ni Lila kay Lau na seryoso si Armia sa kanyang paghingi ng tawad at matagal na niyang pinagdadaanan ang pasanan na ito, kaya kahit nauunawaan ni Lila na maaaring matanggihan ni Lau ang hiling at hiniling niya na isaalang-alang man lang nito ang paghingi ng tawad ni Armia. Tumayo si Lau at sinabi kay Armia na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob kaya't tatanggapin niya ang paghingi ng tawad nito. Pero wala pa rin siyang balak na bumalik sa Lightning Blade at nadismaya si Armia pero tinanggap niya ang sagot ni Lau at nangakong hindi na siya istorbohin patungkol doon. Bigla namang dumating si Mar na dala ang isang buong salo-salo para mapapasaya si Armia at dahil mukhang hindi ito nakakakain ng maayos, habang kumakain si Armia ay nag-usap sina Lau at Lila at tinanong niya kung may paraan para iwan ni Armia ang grupo ni Margales, pero kung kaya niya ay hindi sana siya naparito sa simula pa lang. Alam ni Los kung paano tretuhin ni Margales ang mga tao kaya't iminungkahi niya kay Lila na iwan na rin ang grupo ni Margales. Tumanggi si Lila dahil kung aalis siya ay may iwan si Armia na walang magtatanggol sa ilalim ng pamumuno ng tanga. Kinabukasan, ipinakilala ni Margales si Lila kay Shig at dahil muli nilang haharapin ang Hydra ngayon, ngunit parang nakikilala ni Lila si Shig mula sa kung saan kaya't gusto niyang makausap ito at tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Shig doon at kung bakit siya nagtatago. Pero nagpapanggap pa rin si Shig na hindi niya kilala si Lila kaya't naglakad ito papalayo. Habang paalis siya ay napansin ni Lila ang espada sa likod nito na dating pag-aari ng isang taong nagngangalang Ronaldo. Inakusahan niya si Shig ng pagnanakaw pero itinanggi ito ni Shig at sinabing ibinigay sa kanya ang espada bilang regalo kaya't hindi siya magnanakaw. Bagaman nalinawan si Lila na hindi magnanakaw si Shig at ang pag-amin nito na kilala niya si Ronaldo ay nagpapatunay na siya nga ang Shig na kilala ni Lila. Gayunpaman ay napagpasyahan ni Lila na panatilihin ang sikreto ni Shig at dahil mukhang mahalaga ito sa kanya. Sa hapon sina Lau at Narain ay papasok muli sa labyrinth na gaya ng dati nilang ginagawa, pero hindi maiwasan ni Lau na mag-alala para kay Armia at sa natitirang kasapi ng Lightning Blade, hindi niya alam kung handa na talaga sila para sa laban o hindi. Habang muling nagmarcha ang grupo patungo sa teritoryo ng Hydra, ang dating miyembro ng grupo ay nagpapatuloy kasama ang kanyang bagong kasosyo at sumusuong sa pinakamalalim na mga dungeon, laging naghahanap ng mas matinding hamon para sa kanilang kapakanan na mag-level up. Samantala si Leroux sa kanyang pag-iisa, ay nakaharap ang mga burly orcs na armado ng mabibigat na pamalo at gamit ang kanyang mga kasanayang pang martial art, sapat na ang lakas ng kanyang katawan para talunin ang mga kalaban na higit pa sa 3 beses ang laki nito sa kanya.
Matapos talunin ang mga orc ay tinanong siya ni Lau kung gusto niyang magpahinga kaso tila handa pa siyang magpatuloy. Ang problema ay narinig na lamang nilang umiingay ang kanyang tiyan pagkatapos ng tanong na iyon. Tumawa ang manggagamot at sinabing kahit si Leroux na tila walang pagkapagod ay nagugutom rin paminsan-minsan. Sa kaisipang iyon ay inimbitahan niya ang kanyang kasama na kumain na. Nang handa na ang lahat para kumain ay nagulat si Lau sa dami ng pagkaing inihain sa kanila at ipinaliwanag niya na nang umalis sila sa inn, sinabi ni Mary na hindi pa kumakain ang dalaga kaya binigyan siya nito ng maraming pagkain. Habang kumakain, ipinaliwanag ng manggagamot na ang Hydra ay isang lubhang makamandag na halimaw na may napakalakas na katawan at napakatibay na mga kaliskis na kayang pigilan ang pisikal at mahiwagang mga atake at sa impormasyong ito, hindi maitago ni Leroux ang kanyang takot kaya tinanong niya kung magiging maayos ba si Armia tungkol doon. Sinabi ni Lau na ang mga Hydra ay hindi basta-basta makikita kahit saan, ngunit kumpara sa mas malalakas na halimaw ay medyo karaniwan sila at dahil dito, ang mga pananaliksik at estratehiya laban dito ay mahusay na na-develop. Halimbawa ang kamandag nito na kung mapabayaan ay maaaring magdulot ng kamatayan. Naimbento na ang antidote para dito at hindi naman ganoon kahirap hanapin ang sangkap na ito sa Marnat, pero hindi rin ito mura kaya't ang ibang grupo ay umaasa ng husto sa support healer. Sa kaso ng Blade of Lightning ay kailangang bantayan niya ng mabuti ang grupo, gayunpaman bagaman tila mayabang si Margales ay tiniyak ni Lau na isa siyang bihasang manlalaban basta't nasa maayos siyang kalagayan, hindi minamaliit ang kalaban at isa siyang kahangahangang mandirigma. Bukod pa rito ay mahusay si Siberia pagdating sa bilis at liksi, dapat ding isaalang-alang na ang Hydra ay may maraming ulo na nagbibigay ng malawak na pananaw sa halimaw, pero maaaring magawa pa rin ni Siberia na lapitan ito mula sa likod. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag na ito ay pabirong sinabi ni Leroux na tila maraming papuri ang manggagamot para sa Blade of Lightning, medyo naguluhan si Lau at sinabing nagsasabi lang siya ng katotohanan at dahil dito, hindi na pinag-usapan pa ni Leroux at iniwan ang paksa. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay ay tinawag niya ang pansin ng kanyang kasama upang sabihin na araw-araw na lang silang pumupunta sa parehong labyrinth at nagsisimula na siyang mapagod, dahil dito ay tinanong siya ni Lau kung gusto niyang subukan ang ibang lugar. Dito ay inamin ni Leroux na maganda rin sana na dumaan sa kalapit na mga latian, samantala kumikilos na ang Blade of Lightning laban sa kinatatakutang Hydra at sa simula pa lang, tumama si Margales ng isang suntok na malakas para masaktan ang isa sa mga leeg ng halimaw. Muling inulit niya ang aksyon at pinutol ang isa pang ulo subalit nang papatayin na niya ang pangalawa, tila nagdalawang isip siya at tinanong ni Margales kung bakit siya huminto at sumagot ang mandirigman na baka gusto ng leader na mapanatili ang credit para sa pagiging isang Hydra Slayer. Tumawa ang leader ng mayabang at sinabing alam ng tao ang ginagawa niya at sa mga sumunod, sumugod siya sa Hydra pero halos tamaan siya nito at habang nagpapagaling kay Siberia, tinanong ni Lyra kung bakit dumidiretso ang lalaki sa pakikipaglaban. Sumagot ang rogue na iyon ang kagandahan ng gabi at hindi maintindihan ng manggagamot kung anong kagandahan iyon, pero pagkatapos niyang pagalingin ang kasama ay handa nang lumaban muli si Siberia at binaliwala na ang paksa. Sa puntong ito ay tumingin-tingin ang manggagamot at nagtanong kung ano ang plano ni Sid dahil nakatayo lang siya at hindi direktang nakialam sa laban, sa kabila nito ay napansin niyang nakaapekto ang mga atake niya sa kalusugan ng Hydra na gumagalaw na ng mas mabagal. Sa pagkakataong ito ay naagaw ni Siberia ang atensyon ng halimaw at magpapatuloy si Margales sa pag-atake, sa huli ay nakikipagtulungan si Armia gamit ang kanyang mga mahika at bumubuo ng matibay na unit ng suporta. Kung magpapatuloy ang lahat sa ganitong bilis ay tiyak na matatalo ang Hydra. Ngunit bigla itong naghagis ng bato kay Armia at natamaan ang mangkukulam na dahilan para maging madaling target siya ng halimaw. Habang lumalapit ang isa sa mga ulo ng Hydra ay nagdulot ito ng matinding takot kay Leroux. Ang takot na ito ay naglabas ng kakaibang sangkap na hindi alam ni Siberia kung ano iyon. Ipinaliwanag niya na kayang kainin ng mga halimaw ang takot ng isang tao at gawing enerhiya. Ang nakapagtataka para sa kanya ay ang takot na ito ay karaniwang hindi nakikita at hinawakan ni Lyra ang enerhiya sa hangin at napansin niyang ito ay mana, na hindi dapat naroon dahil karaniwang makikita lang ito sa kalaliman ng mga labyrinth. Sa pag-absorb ng Hydra sa mana na ito ay nagsimula itong mag-mutate. Ayon sa manggagamot ng Blade of Lightning na ang mga halimaw ay may kakayahang humigop ng malaking dami ng mana at baguhin ang kanilang mga katawan para palakasin ang kanilang abilidad.
Dahil sa kritikal na sitwasyon ay inutusan ni Sid si Lyra na alagaan si Armia habang tinatawag si Margalas na umatras. Tinanong ng leader kung bakit nila kailangang umalis ngayon pa lang na narito na sila. Sinabi niyang kaya pa niyang putulin ang mga ulo ng Hydra para makuha ang titulo ng Hydra Slayer. Ngunit nang mahampas ng espada ang halimaw ay nakita ng mandirigma na nasira ang kanyang sandata, dahilan upang maging vulnerable siya sa harap ng kalaban at dinasayang ang oras ng Hydra at agad itong umatake sa lalaki, pero dumating si Lau sa tamang oras at nailigtas ang dati niyang kasamahan. Nang makita niya na may manggagamot na dumating para sumuporta ay hiniling niyang alagaan nito si Armia. Paglapit ng manggagamot sa mangkukulam ay tinanong niya si Lyra tungkol sa kalagayan nito. Ipinaliwanag ni Lyra na dahil isa siyang sorceress ay mataas ang resistensya ng dalaga sa mahika kaya't maaaring hindi gaanong epektibo ang healing spells. Sa madaling salita ang pagpapagaling kay Armia ay parang pagpapatuyo ng yelo, subalit tinanggap ni Lau ang responsibilidad at nagsimulang mag-cast ng maraming healing spells ng sabay-sabay para mapagsama-sama ang mga ito, isang tactics na madalas niyang gamitin noong kasama pa siya sa Blade of Lightning. Nagulat si Lyra dito at sinabi na hindi niya kayang gamutin ang sipon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming gamot ng sabay-sabay, gayunpaman ay nagsimulang bumalik ang malay ni Armia at ipinakita niyang buhay pa siya at bagaman hindi pa kaya na lumaban, pagkatapos noon ay binalaan ni Sid na tila tinatawag ng Hydra si Lau. Ipinaliwanag ng manggagamot na maaaring naaalala siya ng halimaw mula sa mga nakaraang laban. Nais ni Marcel na tulungan ang kanyang kaibigan sa laban at pinayagan siya ni Lau ngunit sinabi niyang umatras kung magiging mapanganib. Sa parehong oras ay sinabi niya na dapat manatili sa labas ang natitirang mga kasamahan sa Blade of Lightning, at tinanggap ito ng lahat lalo na't hindi na makakapanlaban si Margalas dahil sa nasira niyang espada. Dahil dito sina Lau at Leroux ang sumugod sa kalaban at ipinakita ang lakas na hindi inaasahan ni Margalas na taglay ng dating niyang kasama. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nasira ang espada niya kaya't ipinaliwanag ni Lyra na iyon ay isang mahiwagang espada, isang makapangyarihang sandata na naglalaman ng dakilang kapangyarihan. Inisip ni Margalas na mga alamat lamang ang ganitong kagamitan pero nagtanong pa rin siya kung paano nagagamit ni Siberia ang ganitong sandata. Sa gitna ng laban ay patuloy na umatake siya laban sa Hydra pero natamaan siya at naging bihag at sa galaw na ito, tila nagbigay ang Hydra ng hamon na makipaglaban ng isa sa isa kay Lau. Hindi maintindihan ni Leroux kung paano naging ganoon katalino ang isang halimaw. Ipinaliwanag ni Lyra na ang mga nilalang na nag-mutate ay maaaring umunlad pati na sa katalinuhan at kasamaan, dahil dito ay sinabi ni Lau sa lahat na huwag nang makialam at sumugod siya laban sa napakalaking kalaban. Sa puntong iyon ay may isang lalaki sa malayo ang napansin ang galaw ng hangin sa isang nakasinding kandila. May isinulat siya sa isang papel at ipinikit ang kanyang mga mata at ang aksyon na ito ang naging sanhi upang biglang bumagsak ang manggagamot sa isang iglap. Sinubukan ni Lau na lumabas para tulungan ang bumagsak niyang kasama pero nawalan siya ng malay. Ilang segundo ang lumipas ay muling nagising siya at tumayo na may malakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan at sa sandaling iyon, pinag-isipan ng lalaking nagdulot ng reaksyong ito ang isang bagay na dapat ay nananatiling nakatulog. Biglang tumubo ang isang sungay sa noo at nang sumugod ang Hydra sa kanya ay agad siyang tumugon at pinutol ang lahat ng ulo ng halimaw ng sabay-sabay, na nagwakas sa laban at pagkatapos nito ay bumagsak muli ang binata at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising siya at tinanong kung kumusta si Nara. Ipinaliwanag naman ni Nara na maayos siya dahil bumili si Lyra ng antidote at sinabi rin ng manggagamot na medyo mahal iyon kaya humingi siya ng bayad kay Ed. Bukod pa rito ay tinanong ng babae kung ano ang nangyari kay Lau at bakit siya nagkaroon ng kakaibang anyo, pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito at sa isang mapanlinlang na tono ay sinabi ni Margalas na alam niyang palaging kahanga-hanga si Lau at nakasama siya. Kaya nilang talunin ang pinakamalalakas na halimaw at kahit pa ang pinuno ng Mad Labyrinth, bukod pa rito ay nangako siyang hahatiin ang mahiwagang mga bato ng Hydra sa 3 tao at hindi naintindihan ng manggagamot kung bakit 3 lang ang pagbibigyan, kaya ipinaliwanag ng leader na tinutukoy niya ang sarili niya, si Lau at si Siberia, dahil wala raw ginawa ang 2 baguhan at hindi makakatanggap ng bayad. Tungkol naman sa dalagang kasama ng manggagamot ay isa lang daw siyang katulong kaya wala rin siyang matatanggap. Tinanong ni Lau kung kumusta si Armia at sinagot ni Siberia na wala na siya, dahil hindi nila sigurado kung magising pa siya na lalo na kung magiging kapaki-pakinabang pa bilang mangkukulam.
Nabanggit pa ni Margales na maaari nilang ibenta ang mangkukulam dahil maganda ang dalaga at marami raw mga taong may kakaibang gusto sa ganitong itsura, dahil dito ay hindi na nagdalawang isip si Leroux at sinuntok ang bastos na lalaki sa mukha. Nagsimulang magbanta si Margales na palalayasin siya sa guild dahil bawal ang karahasan sa pagitan ng mga adventurer, pero nagsabi sina Siberia at Lyra na wala silang nakita na agad na nagputol sa argumento ng mandirigma at sa kabilang banda, tiniyak niya na nakita niya ang lahat at tutulong na patunayan ang leader, kaya't umatras siya at inamin na may nakita siyang kakaiba. Narinig din daw niya si Margales na pinag-uusapan ang pagbebenta sa kasamahan sa black market at bilang kinatawan ng guild, hindi niya maaaring palampasin ang ganoong bagay kaya't iniutos niyang lahat ng naroon na sumama pabalik sa lungsod. Pagdating sa lungsod ay nalaman ng lahat na siya ay isang adventurer na opisyal na ipinadala ng Adventurers Guild sa Royal City upang pamahalaan ang ibang mga adventurer dahil sa mababang public safety sa lungsod na iyon, si Sid ay dumating sa Blade of Lightning at natuklasan ang kanilang ginawa. Dahil dito ay hindi lang sila mapapalayas mula sa guild kundi dahil sa banta ng human trafficking, sila ay hahatulan ng sapilitang pagtatrabaho habang buhay at sa matinding takot ni Margales at Siberia. Tinawag ni Lau si Sid para mag-usap sa labas. Nakiusap siya sa kinatawan mula sa Royal City na patawarin ang dati niyang mga kasamahan mula sa parusa dahil bagaman ngayon, tila naghahanap lang sila ng pakikipagsapalaran para sa kasikatan at pera, naniniwala si Lau na hindi sila ganito noong simula pa. Dahil dito ay hiniling niya kina Margales at Siberia na pumunta sa pinakamalayong lungsod at huwag nang bumalik, na agad nilang tinanggap at tumakbo bago pa magbago ang isip ng lalaki at tinanong ni Amber kung tama ba ang desisyong iyon, at sumagot siya na magtatagal siya sa Mardet at bantayan ang dalawa. Nakaramdam ng pagkakasala si Leroux dahil siya ang naging dahilan ng pagkatapon ng dalawa, pero tiniyak ni Los na iyon ang pinakamainam na gawin at bukod pa rito ay nagpasalamat siya sa kanyang kasama sa lahat ng nagawa niya ngayong araw, patuloy na umaasa sa kanya sa mga darating na panahon. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Lyra tungkol sa pagbabantay sa mart sa guild dahil hinihinala ng Royal City na ang mga problema doon ay maaaring dahil sa sangay o sa lokal na pinuno, kaya hiniling niya sa manggagamot na bumuo ng grupo kasama niya para tumulong. Pumayag si Lyra na basta isasama rin nila si Armil sa team dahil hindi niya maaaring iwan ang dalaga. Hindi na tumutol si Sid na lalo pat naramdaman niyang hindi niya pwedeng pabayaan si Lau at nais niyang manatiling malapit sa mga kabataan na ito. Kinabukasan ipinaalam ng bagong grupo sa healer at sa martial artist na nagsama-sama na sila, sinabi niya na nakabuo sila ng balang trio na isang mandirigma, isang healer at isang salamangkero. Samantala tinanong ni Lau si Armad kung ayos lang sa kanya ang mga bagong pagbabago sa buhay niya, tila litong-lito at sumagot ang sorcerer na wala siyang ibang mapupuntahan at may utang na loob siya kina Leroux at Sid sa pagligtas sa kanya. Iginiit na sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol dito pero kung mas mapapanatag siya sa pagbabayad ng utang na loob ay ayos lang. Sa huli ay pinuri ni Lau at Arna ang salamangkero sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at binanggit na kailangan niyang maging matatag at magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon ay gustong malaman ng mandirigma kung ano ang gagawin nila sa araw na iyon. Ipinaliwanag ng bata na dadaan muna sila sa guild dahil nakalimutan nilang ipalit ang mga magic stone ng Hydra para sa pera kahapon, dagdag pa niya dapat silang tumanggap ng isang misyon dahil ito ay mahalagang pinagkukunan ng kita para sa mga adventurer. Alam na ni Marcena ito dahil ang mga trabaho tulad ng pag-aalis ng mga halimaw, pangangalap ng mga espesyal na bagay o pagsilbi bilang mga tagapagbantay ay nagbibigay ng malaking kita. Dagdag pa ni Lau ang mga misyon ay magandang paraan upang makakuha ng karanasan, na ikinatuwa niya dahil kahit dito ay iniisip pa rin siya ng bata. Namula ang dalaga at naunawaan ng healer kung bakit siya ganoon, ngunit nagkunwari siyang wala lang iyon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa guild na namumula ang mukha at pagdating nila sa guild, naramdaman nila ang bigat ng kapaligiran. Ang lahat ng miyembro ng guild ay nakatingin sa kanila na may seryosong mga mukha at ayon sa mga bulong ng tao. Nalaman nila na si Lau na walang silbi ang responsable sa pagpatay sa Hydra. Napansin ito ni Lau kaya sinabi niya sa kasama na mag-ingat dahil sila ang pinag-uusapan at baka may magnakaw ng magic stone ng Hydra. Hindi nagtagal ay lumapit ang adventurer na si Marnell kasama ang kanyang grupo at humiling na makausap ang healer. Nanghihinala si Lau at gusto niyang malaman kung may masama bang balak, kaya't naisip ni Marnell na nagdududa ang bata dahil sa kanyang mga kasama.
Kaya pinakiusapan niya ang mga ito na lumayo muna at nang nasa malayo na ang mga kasama, sinabi ni Marnell sa healer na huwag na lang pansinin ang mga miyembro ng guild na naging mausisa sa pagpatay ni Lau sa kilalang halimaw. Sinabi pa ng healer kay Laro na mukhang hindi hinahabol ni Marnell ang bato, hanggang sa yumukod si Marnell sa harap ng bata at may pagsisising inamin ang nangyari kay Margalas dahil alam ng bawat adventurer sa bayan kung ano ang ginagawa nito, pati na rin ni Marnell at ng kanyang mga kasama. Pinili nilang pumikit sa masamang gawain at hinayaan si Lau na mag-isa sa pagharap sa masamang tao at dagdag pa nito na marami sa parehong guild ang patuloy na nagtuturing kay Lau na walang silbi, at inamin ni Marnell na isa siya sa kanila. Umaasa siyang mapapatawad siya at bilang tugon ay sinabi nito na dapat itong magmakaawa at humingi ng tawad ng 3 araw at 3 gabi dahil ang 3 araw ay wala sa kalingkingan ng mga taon ng pagdurusa. Ayon sa dalaga kahit pa bumuhos ang bagyo ng mga sibat sa loob ng ilang araw kay Marnell, hindi pa rin ito sapat para mapapatawad siya. Sa sobrang desperasyon ay nakiusap si Lau sa kanyang kasama na tigilan na ang ganoong asal dahil kapag tinanggap ni Marnell ang parusang iyon, may isip ng lahat na siya ang masama at bukod pa rito, kahit natalo niya ang Hydra na hindi nito binabago ang katotohanang tinitingnan pa rin niya ang sarili bilang isang bigong healer na ang kaya lang gawin ay ang pagpapagaling. Dahil dito ay nananatili pa rin ang pananaw niya na siya ay walang silbi at nais niya pa ring tawagin siya ni Marnell sa ganoong paraan, matapos sabihin iyon ay iniabot ng bata ang kanyang kamay sa adventurer na labis na nagpapagulo sa isipan nito. Pero tinanggap ng lalaki ang kilos at siniguro na sa hinaharap at kung sakaling magkaroon ng problema si Lau na maaasahan niya ito at pagkatapos, iniwan ni Lau si Amber na nagtataka habang dala ang isang bihirang bagay na dinala niya sa counter. Gusto nilang malaman ni Laro kung nabawasan ang halaga ng bato dahil sa kakaibang mutation nito, ngunit ipinaliwanag ng empleyado na sa kabaligtaran at ngayon ay mas mahal pa ito ng 10 beses o higit pa dahil sa kakaibang bihira itong mangyari. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga bato ay ang kanilang pagiging bihira at dagdag pa ng empleyado, ang mutation ay nangangailangan ng malaking dami ng mana kaya karaniwang nangyayari ito sa mga malalalim na bahagi ng labyrinth. Sinabi ni Lau na naganap ang mutation ng Hydra sa mga lugar na malapit sa latian, kaya posibleng nag-iipon din ang magic sa labas ng mga labyrinth at dagdag ni Amber na kahit ganoon ay mahirap paniwala ang sapat ang mana upang magdulot ng ganitong mutation. Kaya't napag-isip ni Lau na may kakaibang nangyayari sa labyrinth, itinanong ni Marcener kung kumikilos ba ang guild sa ganitong mga sitwasyon habang binigyang diin ni Lau na dapat silang mag-organisa ng isang grupo upang tukuyin ang pinagmumulan ng problema. Habang nag-uusap sila ay biglang lumitaw si Hansam sa likod ng counter na ikinabahala ni Amber, ipinaliwanag nito na may isang problemang kailangang bigyang pansin, kaya't nagpakita ang tao ng kahandaan na makinig at binasa niya ang ulat na nagpapakita ng mga intermediate level na halimaw na kumakalat sa mga mas mataas na antas, bukod pa sa kumpirmadong mutation sa labas ng isang labyrinth. Gayunpaman iniisip ni Hansam na hindi ito sapat na mahalaga at piniling huwag itong bigyang pansin, ngunit naniniwala si Lau na maaaring mapahamak ang mga adventurer kung magpapatuloy ito at sa paksang ito. Ipinaliwanag ni Hansam na alam na ng mga adventurer ang mga panganib na kasama ng kanilang trabaho. Habang nagpupumilit si Lau na dapat silang bigyan ng babala tungkol sa sitwasyon bilang pag-iingat, sinagot siya ng lalaki na kung natatakot siya ay dapat na lang siyang umalis sa bayan at paglabas nila sa opisina nito, nagalit sila sa asal ng lalaki ngunit mas pinili ng healer na palampasin ito. Ipinaliwanag ni Amrest na palaging ganoon ang asal ng mamamayan at idinagdag na si Mist. Ang tunay na pinuno ng guild ay bihirang lumabas dahil sa kanyang edad at dahil sa matanda na ang lalaki kaya't palagi na lang itong nakakulong sa opisina, kaya si Ham ang nag-aasikaso sa sangay. Sinabi ni Lau na dapat siyang maging isang may kakayahang tao para sa trabaho, ngunit iniisip ng empleyado na masyadong mataas ang mga inaasahan nito at sa halip na huwag pansinin ang mga maliliit na pagkakamali, madalas ay kinukwestiyon niya ito ng matindi kaya't natatakot ang lahat ng empleyado sa kanya. Binago ni Lau ang usapan at may hiniling sa babae at pagkatapos ay naupo sila habang ipinakita ng empleyado ang mga misyong kasalukuyang available, tulad ng pangangalap ng mga halamang gamot o paghahanap sa mga nawawalang adventurer. Binasa ni Leroux ang tungkol sa isang trabaho kung saan ang kliyente ay naghahanap ng escort para sa pangingisda. Sa loob ng maze ay nainis si Lau dahil iniisip niyang hindi ito karapat-dapat na trabaho para sa isang adventurer. Nawawalan na ng pasensya si Amber kaya't sinabi niya na kung maganda ang bayad ay bakit hindi,
bago pindutin ang noo ng dalaga bilang parusa. Matapos nito ay nakakita rin ang magkasama ng isang misyon na pagpatay sa halimaw na ikinatuwa ng mandirigma at gayunpaman, hindi inirerekomenda ni Amber ang misyon dahil may kinalaman ito sa isang phoenix na napadpad malapit sa isang bilog ng teleportation sa intermediate na antas, ngayon ay may pabuyang nakaatang sa ulo nito. Ang trabahong ito ay maaaring magdala ng malaking pera, pero ang isang healer at isang martial artist na lalaban sa isang phoenix ay maaaring magtapos ng hindi maganda at kahit ganoon, tila determinado si Mara na kunin ang misyon kaya idinagdag ng kanyang kasama na ang Phoenix ay isang lumilipad na nilalang at magiging mahirap talunin ito ng walang range na mga atake. Para sa misyon na ito ay iminungkahi ni Amber na kumuha sila ng isang mandirigma na isang salamangkero, at isa pang healer na may kakayahang magpagaling ng buong grupo ng sabay-sabay at sa puntong iyon, alam na nina Lost at Marcena kung sino ang tatawagan. Walang sinayang na oras at agad na lumapit sila kina Siv at Lyra upang mag-alok ng panukala at habang pabulong na nakikipag-usap sa kanyang kasama, sinabi ng healer na magiging mas madali para sa kanya na bantayan si Lau habang nagtatrabaho silang magkasama. Hindi makapaniwala si Armia na gusto talaga siyang makatrabaho ng bata, ipinaliwanag ni Lau na hinahangaan niya ang talento ng salamangkero kaya't palaging welcome siya sa grupo at gayunpaman, pakiramdam pa rin ni Armia na hindi siya karapat-dapat sa pagkakataong ito dahil dati siyang naging masama sa healer. Pero binigyang diin ng lalaki na alam na ng dalaga na naging mali siya kaya't hindi na niya ito uulitin, sa gayon ay pumayag ang sorceress na sumali sa grupo at itinakda ni Lost na aalis sila kinabukasan ng umaga para sa misyon, si Siv ang magiging responsable sa pagpapaalam sa guild na aalis sila at habang ang natitirang mga miyembro ng grupo ay mamimili ng mga kakailanganin para sa ekspedisyon. Di nagtagal ay dinala ni Lau si Leroux sa klinik dahil mas mabilis ang paggaling ng mga sugat kapag ginagamitan ng gamot at bukod sa pagpapagaling lang gamit ang mga spells, narinig ang paliwanag at binanggit ng dalaga na talagang bihasa ang kanyang kaibigan hindi lang sa mga elemento ng pagpapagaling, kundi pati na rin sa buhay sa pangkalahatan. Habang sinasabi niya ito, bigla siyang nalungkot at nag-isip ng malalim at may isang babae ang napapayakap sa kanya mula sa likod at tinawag siya sa palayaw na Lar. Humarap si Leroux upang suntukin ito pero umilag ang babae ng mabilis at lumabas na si Rama pala iyon at nagulat si Leroux dahil matagal na silang hindi nagkikita. Siya ay isang high-level mage na kilala bilang Diyosa ng Apoy, at tinanggap niya ang hiling ng ama ni Leroux na kamustahin ang kanyang anak mula nang bigla itong umalis sa kanilang tahanan na parang tumakas at sa pagtitig kay Lau, pinaghinalaan ng salamangkero na baka siya ang dahilan ng pagtakas ni Leroux. Sumagot ang healer na mabuti at nakita niya ulit ang kanyang master na nagpagulat kay Leroux at di nagtagal, nagtagpo ang tatlo sa isang tavern at ipinaliwanag ni Lau na may panahon na nag-aral siya sa ilalim ni Rama at samantala, kilala ni Leroux ang babaeng ito dahil matagal na siyang kaibigan ng kanyang ama. Sinabi ni Rama sa healer na umalis muna sa mesa dahil gusto niyang talakayin ang mga personal na bagay kay Leroux. Tumanggi ang bata dahil sila ni Leroux ay bahagi ng isang grupo at ibig sabihin ay nagtitiwala sila sa isa't isa at bukod pa rito, inisip niya na maaaring inutusan si Rama na pilitin si Leroux na bumalik sa kanilang tahanan laban sa kanyang kagustuhan. Ipinakita ni Lau na hindi na siya ang parehong estudyanteng dati at sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang fireball mula sa dating master, sa wakas ay nakumbinsi ni Lau si Rama na pwede siyang manatili sa mesa at ipinaliwanag ni Leroux na hindi siya tumakas mula sa kanilang tahanan, kundi nagmamadali lamang siya at wala ng oras para sabihan ang kanyang mga magulang na aalis siya. Ngunit nag-iwan siya ng isang sulat na may nakasulat na pupunta ako sa batang lalaki at huwag mag-alala, agad na napagtanto ni Lau at Rama na ito ang pinakamasamang bagay na pwedeng isulat ng isang dalaga sa kanyang mga magulang kapag aalis ng hindi nagpapaalam. Gayunpaman ay binaliwala muna iyon at tinanong ng salamangkero kung bakit siya umalis sa kanilang tahanan, nag-atubili si Marcena at ipinahihiwatig na ito'y dahil kay Lau ngunit sinubukan niyang huwag itong sabihin at sa lahat ng panahong ito, may mga taong naglilingkod sa kanilang pamilya para protektahan ang healer. Nang malaman niyang pinalayas siya mula sa Blade of Lightning ay umalis siya sa kanilang tahanan para masulit ang pagkakataong ito. Iniisip ni Lau na dapat bumalik si Narina para humingi ng pahintulot mula sa kanyang ama, pero natatakot siya na baka hindi na niya makita ang binata muli. Gayunpaman ay nangako si Rama na aayusin niya ito at pagkatapos ay hiniling niya kay Lau na umorder ng inumin para sa kanya kahit hindi siya sanay sa malalakas na alak, kaya't umalis ang healer para kumuha ng maiinom at habang magkasama sina Leroux at Rama,
binanggit ng salamangkero na ang dalaga ay nakakatawa dahil sa takot niya na mawala si Lau sa tabi niya. Pero iginiit ni Leroux na hindi pangkaraniwang tao si Lau dahil bukod sa pagiging mahusay sa laban, inuuna pa rin nito ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili at bagaman itinuturing ni Leroux ang sarili niyang pabigat dahil sa pagtulong kay Lau, ang totoo ay siya ang tinulungan nito. Tungkol dito sinabi ni Rama na hindi dati ganoon si Lau at naging mabuting tao ito dahil kay Leroux, kahit na hinamon pa siya ng salamangkero para protektahan ang kaibigan at dahil dito, masayang umalis si Leroux sa tavern kasama ang kanyang kasama at habang inihayag ng Diyosa ng apoy na oras na para gawin ang kanyang tunay na trabaho doon. Kaya't pumunta siya sa guild kung saan naroon ang opisina ng pinuno ng sangay at si Mist at upang malaman ang kanyang mga ginagawa, kinabukasan ay nagtipon ang grupo para sa ekspedisyon at nag-abot si Sheila ng isang basket ng pagkain sa mga adventurer at tinanong kung malakas ba ang Phoenix. Agad na kinuha ni Leroux ang basket ng may selos at ipinaliwanag na magiging maayos ang lahat dahil siya ang magprotekta sa bata, ngunit ipinaliwanag ng anak ni Mary na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nag-aalala at dahil dito, nagtawanan ang lahat at nagsimula na ang mga adventurer sa kanilang misyon. Nang makarating sila sa silid, una nilang nakita ang portal na nag-activate sa lugar kung saan inakala ni Leroux na makikita na agad ang Phoenix. Ngunit mahinahon na ipinaliwanag ni Lau na ang Phoenix ay napakalaki para magkasya sa maliit na silid na iyon. Dahil dito ay nagpatuloy ang grupo habang nag-iisip ng alternatibong plano at dahil kahit may pag-asa sila, maaari din nilang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay ay nag-aalinlangan si Armia kung nasa tamang silid ba sila, pero tiniyak ni Leroux na tama ang lugar at ang kalaban ay nasa pintuan sa kanilang harapan. Ang problema nga lang ay hindi pa nila na-explore ang lugar na iyon kaya't itinuturing itong New Zone. Ang ideyang ito ay nagpasaya sa mga kabataan at dahil ang New Zone ay nangangahulugang sila ang unang makakapasok at makakatuklas ng mga bagong kayamanan na maaaring may mataas na halaga. Ngunit pinaalalahanan sila ni Sig na hindi sila naroon para mag-explore at sa paghahanap naman ni Lau, nakakita siya ng mga labi ng mga adventurer na ganap na nasunog ilang araw pa lang ang nakakaraan at sa sandaling iyon, naghagi si Lau ng bato sa pugad ng halimaw na alam niyang magiging dahilan upang protektahan ng Phoenix ang teritoryo nito. Tama nga ang kanyang hinala at sa pamamagitan ng portal ay biglang lumitaw ang halimaw na balot sa apoy at handang sunugin silang lahat, bago magsimula ang laban at bumalik tayo kay Amrest na medyo nag-aalala sa kanyang mga kaibigan, pagpasok niya sa gusali ay agad niyang sinalubong ang kanyang bagong kaibigan na ikinagulat niya. Nagulat siya na may pakialam ang isang guild sa mga miyembro nito at ngumiti lamang si Amrez at sinasabing siya ay pala kaibigan ngunit sa loob-loob niya, ginagawa niya iyon dahil sa malaking kita mula sa kanilang trabaho at kitang-kita ang kanyang pagiging materyalistiko bilang sekretarya. Pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa si Rama na sa tingin niya ay may mamahaling mga aksesorya kaya't naisip niyang bigyan ito ng napakahirap na misyon. Ngunit sa kanyang pagkabigla naroon si Rama para makipagkita sa presidente ng mga adventurer. Sinabi ng sekretarya na imposible iyon nang walang appointment at ang pulang buhok na babae ay nagpahayag ng kagustuhang tapusin agad ang usapan, ngunit hindi pumayag si Amrez at sinisigawan ang buong guild. Tinatanong kung may ganon bang kabobo na papasukin ang isang tao para tapusin ang buhay ng pinuno nila. Dahil dito ay napilitang gumamit si Rama ng kapangyarihan at magsimulang mag-cast ng kanyang mga spells upang umatake, ngunit bago pa niya magawa iyon ay pinigilan siya ni Handsome na ipinaliwanag sa lahat sa silid na ang babaeng ito ay ang diyosa ng apoy na kayang sunugin ang buong lungsod sa ilang segundo. Nalugod si Rama sa pakikipag-usap sa isang taong rumerespeto sa kanya at pagbalik sa eksena ng Phoenix. Tila hindi pa rin ito umatake kahit sa buong oras na iyon na sa tingin ni Arsena ay dahil masyado silang malayo, na nagudyok sa kanila na gumawa ng mga atake na panghimpapawid upang maabot ang Phoenix. Alam ni Lau na magaling siya sa paghawak ng pana kaya't sinubukan nilang magpatama ng ilang palaso, ngunit sinamantala ng Phoenix ang pagkakataon upang puntiryahin si Leroux na kung hindi dahil kay Lau ay baka nagkaroon ng malaking sakuna. Sa tingin ni Lau ay hindi patas ang ginawa ng Phoenix na atakihin sila sa oras na na-distract siya lalo na't isa itong maalamat na halimaw. Samantala si Handsome ay nagtanong kung may idea ba tungkol sa Hydra na kusang nag-evolve tulad noong nakaraan na nagbigay ng interes kay Rama, gusto niyang malaman kung ano ang sagot. Hindi itinanggi ni Handsome na inalok niya ang grupo na umalis kung natatakot sila subalit si Rama, na hindi pumunta para makipag-usap sa mga walang kwentang bagay ay nag-alala sa mga maton sa paligid ng lungsod dahil matagal na mula nang huli siyang bumisita.
Gusto niyang malaman kung bakit hindi pa sila itinaboy mula noon. Sinagot ni Hansam na wala siyang kinalaman doon na lalong nagpaisip kay Rama na baka may koneksyon ito sa mga kakaibang estrukturang itinatayo sa labas ng lungsod. Para sa lahat ng naroon ay hindi rin alam ni Hansam ang dahilan ng mga itinatayong estruktura, na labas na sa pamamahala ng kanilang grupo. Ngunit naniwala si Rama na nagsisinungaling siya at kung ang lahat ng silid ay minamanipula ng kanilang grupo, bakit hindi nila alam ang tungkol sa malaking estrukturang iyon na itinatayo sa harap ng publiko at nagkunwari si Hansam na walang alam dahil pansamantala lang siya sa pwesto ng kanyang pinuno. Ngunit gusto ni Rama ng kasagutan dahil para sa kanya ay ang pagtatayo ng estruktura at ang pagdadala ng mga maton ay malinaw na may layunin. Ang pagpapalayas ng isang adventurer mula sa lungsod dahil lamang sa payo ay napaka-infantil para sa isang tao sa mataas na posisyon, na tila iniisip niya na ang mga tunay na adventurer ay hindi magiging problema para sa kanila. Sa kanyang mapanuring pag-iisip ay naisip ni Rama na maaaring ang mga estruktura ay bahagi ng isang ritual na tinatawag na The Rise of Labyrinth. Nagbalik ang eksena sa Phoenix na patuloy sa pag-atake sa iba't ibang direksyon at kahit na tila hindi tumatama, alam nilang sa kalaunan ang mga apoy nito ay makakalikha ng dagat ng apoy sa paligid nila. Nahirapan na si Lyra sa paghinga dahil sa usok at sa tingin ni Arsay na ang mga atake ng Phoenix ay sobrang tactical, ngunit pinapaalala ni Lau na sa isang labanan na 5 laban sa isa at ang ganitong depensa ay natural lang. Nagulat si Shig na ang isang halimaw ay makaisip ng ganito kalalim kaya't naisip ni Lau na ito ay isang likas na instinct. Para makapabor ay inutusan ni Sig si Arm na gumamit ng spell na may tubig upang matamaan ang mga pakpak ng Phoenix. Kahit gawa sa apoy ang Phoenix at ang mga pakpak nito ay gumagana tulad ng sa isang ibon at ang tubig ay tiyak na magpapahina dito, nangangako si Leroux kay Arm na protektahan siya kasama si Lau habang nagpapalakas siya ng spell. Nagsimula ang plano ni Lau at Leroux na mag-abala sa Phoenix upang bigyang daan si Arm na makapag-cast ng kanyang spell ng walang hadlang. Alam ni Lyra na kahit matapos ang mga nangyari ay iniisip pa rin ni Arm na nagdududa ang kanyang koponan sa kanya, at umaasa siyang matapos ito at magkakaroon ng mas malalim na tiwala si Arm sa kanyang mga kasama. Nagpasabog si Arm ng isang matinding arrow na gawa sa tubig na tumatagos sa halimaw at habang bumagsak ang Phoenix, inihanda na ni Sig ang kanyang espada upang tapusin ang laban at naging matagumpay ang kanilang atake. Isang malakas na atake ang naibigay ngunit hindi ito sapat para tuluyang talunin ang Phoenix. Samantala ay itinanggi ni Hansam ang anumang usapin tungkol sa labyrinth. Ngunit sa patuloy na pagpupumilit ni Rama na nagsabing lahat ng ebidensya ay patungo sa kaganapang ito, naging mahirap para kay Hansam na itago ang katotohanan. Maging ang halimaw na nag-evolve kamakailan ay nakapagtataka dahil nagawa nito ng hindi nasa isang silid at ang antas ng mana sa lungsod ay patuloy na bumababa. Nagbalik ang eksena sa Phoenix na biglang nag-mutate na labis na ikinagulat ng lahat at lumaki ito at tumindi ang kapangyarihan. At nagbago pa ang kulay ng apoy nito na nag-iwan kay Leroux na hindi makapaniwala sa bilis ng dalawang pag-evolve ng halimaw. Si Armia sa kabilang banda ay lubos na na-stress dahil alam niyang halos imposibleng mabuhay pagkatapos makaharap ng 2 beses ang isang nag-evolve na halimaw. Naging takot na siya at kung hindi siya magfo-focus at baka bigyan pa niyang muli ng mana ang Phoenix na maaaring magpalakas dito na mas masama pa na ikapahamak ng kanilang grupo. Nang magpakita muli ang Phoenix at si Lyra ang tumulong kay Armia na natatakot na hindi makagalaw, bago tuluyang masunog sa apoy ng Phoenix at si Sig ay tumutupad sa kanyang pangako na protektahan sila, harapin ang atake ng halimaw at panatilihing ligtas ang grupo. Hinimok niya si Armia na mag-ipon ng lakas para matapos ang kanilang misyon na sa kanyang tabi ay ipinakita ni Armia na kaya niyang tumindig mag-isa laban sa halimaw habang iniipon ang natitirang mana para sa huling atake. Para kay Rama ay nasasayang lamang ang pakikipag-usap sa isang taong patuloy na tumatanggi sa lahat ng binabato sa kanya, kaya't pumunta siya sa mga kakaibang estruktura at nang gamitin niya ang kanyang apoy upang suriin ang mga ito, napansin niyang gawa ang mga ito sa kakaibang materyales na pinagtibay ang kanyang mga hinala. Samantala sa labanan ng Phoenix ay tinamaan ito ni Leroux subalit hindi nagkaroon ng epekto, siya mismo ang nasunog dahil sa pakikipag-ugnayan sa apoy ng Phoenix at sa isa pang pag-atake. Matapang na pinrotektahan siya ni Lau hanggang sa natunaw ang kanyang espada sa sobrang init. Ngunit ang magandang balita ay patuloy na nag-iipon ng mana ang maliit na miyembro ng grupo. Si Lyra ay nagbigay ng kaunting tulong sa pamamagitan ng spell ng paghilom upang mabigyan si Armia ng karagdagang lakas at nakagawa si Armia ng isang napakalaking pana na gawa sa yelo.
10 beses ang laki ng dati niyang spell na nakasapat upang maputol ang isang pakpak ng halimaw. Dahil sa taas ng posisyon ng halimaw ay hindi nagawang masulit ni Sig ang kanyang pagkakataon, gayunpaman ay hindi sumuko si Leroy at umakyat siya sa pinakataas ng silid at itinulak ang Phoenix pababa na nagbigay ng pagkakataon kay Lau na tapusin ang laban gamit ang kanyang dagger. Sa wakas ay matagumpay nilang natalo ang Phoenix at ang buong grupo ay lumapit at binati ang maliit na miyembro sa kanyang tapang, na nagdulot ng luha sa kanyang mga mata dahil sa kahalagahan ng kanilang suporta at pagkakuha ng kanilang gantimpala mula sa Phoenix, siya rin ang nagkaroon ng lakas ng loob na kunin ang premyo. Sa malayo ay nagsalita si Lyra na kakaiba ang ginawa ni Lau na hindi siya tulad noong dati at napansin nila na ang demonyo sa kanya ay tila lumalabas sa mga partikular na sandali. Pagbalik sa lungsod ay muli nilang nakatagpo si Rama sa kanilang paboritong bar at habang umiinom ng malamig na serbesa, sabik niyang sinalubong ang kanyang walang silbing estudyante na sa wakas ay nakatalo sa Phoenix. Bagaman hindi alam ni Lau kung paano siya nakarating sa impormasyong iyon ay ipinaliwanag ni Rama na sa pamamagitan ng ilang barya na may aso na nagkwento sa kanya ng lahat, habang iniisip ni Lau na maghanap ng mas mabubuting kaibigan at natuwa si Rama para sa kanila dahil magkakaroon sila ng maraming pera matapos ang isang maalamat na misyon, lalo na't may gemma mula sa halimaw. Dahil dito ay nagpasya si Lau na malibre ang kanyang guro na gustong ipagpatuloy ang inuman upang magdiwang, ngunit sa kalagitnaan ng kainan ay napansin ng pulang buhok na babae na ang kanilang karne ay isa sa pinakamura sa merkado, at nang dumating si Shale upang magsilbi ay umalis siya ng may halatang pagkayamot. Hindi naman balak niya na mangiinsulto kahit kanino ngunit nang ikumpara ang pagkain sa palasyo, sigurado siyang hindi ito masarap at ang huling pahayag na ito ay nakapagtataka para sa lahat sa mesa. Kaya ipinaliwanag ni Rama na si Leroy ang magiging susunod na kondese ng Estoria. Bukod sa pagiging nakakagulat, para kay Lau ay isa pang pagbubunyag ito dahil ang batang babae na nagbigay sa kanya ng inspirasyon ilang taon na ang nakalipas ay siya ring nasa tabi niya ngayon. Samantala si Hansam ay nagulat ng ikalawang pag-evolve ng Phoenix sa kanyang guro, at ipinaalam na ang Diyosa ng Apoy ay nakialam sa lungsod at inaasahan ng matanda na maaayos ni Hansam ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.